We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga dagkong balita karong adlaw. Nakabara nga mga basura sa usa ka dakong sapa sa Cebu City nga nagsilbing bukana padung sa dagat, girumbo. Kapin 3,000 ka bakanteng trabaho gikan sa mga kompanya sa Lapu-Lapu City gidagsa sa mga namasin. 9 anyos nga nalumo sa sapa sa Talisay City, kritikal. Samtang pagkaligo o pagpanagat, gidiliuna kay dagko ang bawd. Lalaking giluba sa higala nga gikainom, tandugon ang kondisyon. Gimik ni teacher pagkuha sa atensyon sa iyang mga estudyante, TikTok dance moves. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Gipangunayan ni kanhi DENR Secretary og karon Cebu City Consultant Roy Simanto ang clearing operation sa Dakbayan. Apil sa gisusi ang mga culvert sa Pier 3 aron masuta ang mga nakabara sa agianan sa tubig. Nunot niini sa massive clearing ug dredging operation sa kasapaan subay sa gubat batok sa baha sa Cebu City. Ani ang report. Dala mga heavy equipment girumbo sa Task Force Gubat Batok Baha ang Pier 3 sa Dakbayan Sugbo. Full force sila nga gipanguluhan ni kanhi Environment Secretary ug karon Consultant to the Mayor Roy Simanto. Target sa grupo ang box culvert nga nagsilbing bukana sa Lahog River padung sa dagat. Di na makita ang sapa kay nasakop na kini sa karsada ug aduna pagyoy konkretong kural nga iya sa Cebu Port Authority. Aron hapsay nga mapahigayon ang clearing operation sa ilawom sa culvert, giguba una ang kural gamit ang backhoe ug payloader. Aduna kini pagtugot sa CPA. Aron mas dali nga mapenetrate ang kining mga sapa nga na-encroach na sa mga infrastruktura, gikinahanglan pa mo gamit og mga heavy equipment. Nagpakita lang kini sa tinguha sa Dakbayan sa Sugbo nga masulbad yon ang problema sa baha diin usas mga gitumbok nini ang kining pagbara sa agianan sa tubig. Human nakuha ang paril, dinhina nakita ang sapa. Aron maklaro ang kahimtang sa ilawom, misakay si Simanto sa usa ka amphibian vehicle o gisuong ang sulod sa culvert. Ato aning sudlon ang culvert box diri sa Pier 3. Tanaw nato ang mga nakabara nga mga basura dinhing dapitas. Sakay ta aning amphibian nila. Okay, sir. Mao ni ang sa sulod karon diri sa may culvert box. Kung ato makita mga kaigsuonan ang kaning naglaundok nga mga basura nga mao ni usas mga nakabara sa agianan sa tubig na pay mga haligi nga structure. Tungod sa box type culvert nga dunay dagkong mga haligi ug punan pa sa mga basura nga nasangit ug nagtipon og dili na makalusot ang tubig. Nimabaw na usab ang sapa tungod sa lapok hinungdan nga daling musaka ang level sa baha kung mubunok ang uwan. Immediate kasi ngayon, yung nakaka-block ng water. Yan mga inuunan natin ngayon. Katulad dito. Maunay rason, maunay nakakos og flooding kay kun
mukusog ang bulog sa tubig gikan sa bukid. Inig-anhi na din mo backflow na ni siya. Kay di naman kalusot ang mga puno, silted naman kaayo ang ilawom, puno sa basura. Matod ni General Simato nga sinugdanan pa lang kini sa massive operation nga ilang paghahimuon. Siya masaligon nga iyaha mabuhat sa Sugbo. Ang iyaha nabuhat kaniadto sa pagsulbad sa problema sa Marikina River, Cagayan River ug sa Boracay. 7 ka mga sapa sa dakbayan ang puntaryahon nga mahawanan sa Task Force Gubat Batok Baha. Samtang og mga adlaw girakdang himuon ang International Clean-up Day diin mosalmot usab ang Cebu City. Samtang gihangop ni Simato ang planong pagsangat sa syudad ug writ of kalikasan patok sa mga nakaali sa waterway sa dakbayan. That is what we are doing in Manila. That is also the same what we are engaging now in Manila. We actually had this battle for Manila Bay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga manglitsunay ug mamaligay og pagkaon sa may Poblacion Park dakbayan sa Talisay ang gitagbo sa kadagkuan sa barangay ug Talisay City Hall tungod sa reklamong kahugaw. Ang report ni Femari Dumamo. Matag Domingo, mapuno kining kilid sa pampublikong beach resort sa Poblacion Talisay sa mga mamaligay og litsyon. Lakip na ang uban pang mga pagkaon sama na lang sa mga sinugba. Mato di Kapitan Edward Dalisna nga nakadawat sila og reklamo sa wayin sakto nga paghipos sa basura sa mga mamaligay. Hinungdan nga ganihang buntag gitagbo sa kadagkuan sa City Hall sama sa Business Permit and Licensing Office Head ang mga mamaligay. Lagi kanilaging ilahang kuan mga waste nila ba. Lainon yun, kaning ngatungan, kaning aning kuan, nya panits puso, iipon ng gunas lamo, o nya iyabura diha ba. Mumay atong kuso og dagko king langaw. Nya mo na atos lang ang iyon nga, kamor man sa mapiktuhan. Mato di Mary Jane Enrile, Pangulo sa BPLO, nga bisan kun barangay clearance pa una ang gikinahanglan sa mga mamaligay. Apan mahimo gihapon silang manginlabot, ilabi na kun kalimpyo ng hisgutan. Dako kaayo og katungdanan ang Talisay ma'am aron kaning kanang problema sa sanitation mapatuman jud nato kay atong pahinumduman ng atong mga vendors nga ilahan ning obligasyon nga pag-maintain sa kalimpyo sa ilahang tugkaran na. Lakip na sa gihimong tigom ang pangandam alang naunya sa himuon nga night market diha sa Poblacion Park. Uban ni June Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mas epektibo na unya ang monitoring ug ang pagtubag sa mga alarma kung mapatuman na ang pag-connect sa kabarangayan sa Mandawi City Command Center gamit ang fiber optics. Si Nico Sereno sa report. Gipahibaw ni Attorney Jamal James Kalipayan nga nakagahina ang kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi ug 60 milyones pesos alang sa proyektong underground cable. Sa underground cable mo ay lubngan sa linya sa mga fiber optics nga mo ni mo connect sa Mandawi City Command Center sa tanang kabarangayan. Sa proyekto, mamahimo ng high-end ang mga CCTV monitoring sa Mandawi City Command Center nga mamahimong maka-close up sa kadalanan kung diin nahitabo ang aksidente. Underground ang tanang fiber optic cables na to, ang last kilometer or last mile ra ang ato ang ipasaka. Kay tungod ang kasagaran pod nga mga utility ang atong mga konektahan pulos man pod na sa taas pa. Ngadto midugang si Kalipayan nga makamenos ang dakbayan sa gastuhan tungod kay dili naman kinahanglang i-connect ang mga CCTV sa internet tungod kay konektado naman ang tanan pinaagi sa fiber optics. Kung mahingpit na ang proyekto, makigsabot-sabot ang dakbayan sa mga telcos aron ipaagi na lang sa underground ang ilang mga linya sa telepono. Usa sa bintaha nga nakita ni Kalipayan sa underground cable nga kung dunay bagyo nga mukuso-kuso, dili maapektuhan ang koneksyon, itandi karon nga nagbitay ang mga kable sa poste. Sa tigom sa Technical Infrastructure Committee kagahapon sa buntag, gipahibaw sa opisyal ang underground cable sa mga representante sa telco. Magbutang kita og utility box na nga dito na mo connect and then from there dito na mo connect sa building. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Jobs fair sa Lapu-Lapu City gidagsa sa daghang mga aplikante. Moabot sa 3,008 ka mga job vacancies ang gitanyag sa 18 ka mga kompanya nga misalmot. Ani ang report.
Sayo pa lang sa buntag, ingon ni ini na kataas ang linya sa mga buot mga apply og trabaho sa gipahigayong Public Employment Service Office Lapu-Lapu Job Fair karong adlaw. Ubay-ubay kanila mga fresh graduate apan daghan usab ang mga trabahante kaniadto sa mga kumpaniyang naniranunot sa pandemya. Gawas sa mga kompanya sulod sa MEPS, misalmot usab sa Jobs Fair ang pipila ka mga supermarkets, BPO, mga hotel ug restaurant. Usa sa mga misayo paglinya ang 62 anyos nga kanhi OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Alang kaniya, may igo pa siyang katakos nga manrabaho, maong misuway siya sa pagpang-apply. 7 buwan na ako, wala income, puro palabas, so wala na akong pambiling gamot, maintenance. Sa ako nahibalaan, hanggang 65, pwede pa naman tayo eh. Medyo baskog pa yung panlawas natin eh. So kaya ko pa mag-drive, kaya ko pa maging quality inspector kung papalarin tayo. Base sa dato sa Doli 7, gikan Enero hangtod Agosto karong tuiga, moabot sa 38,882 ang mga trabahante sa Lapu-Lapu City nga nawad-an og trabaho ubos sa flexible work arrangement. 120 ka mga trabahante gikan sa mga kompanya nga hingpit nga nanira. 7,650 ka mga trabahante gikan sa mga kompaniyang nagretrench o nanangtang og mga trabahante. Samtang 4,729 gikan sa mga kumpaniyang temporaryong nanira. Tinguha sa Peso Lapu-Lapu nga makakuha og 20% sa mga aplikante nga ma-hire on the spot. Gikan ta sa duha ka tuig kapin nga waay trabaho tungod sa pandemya. Karon ni hinay na gyung nabalik ang atong ekonomiya sa atong dakbayan sa Lapu-Lapu. Medyo daghan-daghan pag yun, no, ang apason nato nga kanang nawad-an og trabaho, but at least no karon manggod ang atong mga industries, ang atong mga business establishments nibalik na. So we hope that we can provide more employment opportunities by hosting this event in Lapu-Lapu, and we look forward for more partnerships with Lapu-Lapu government. Atol sa job fair, nagmuntar ang dakbayan og vaccination site alang sa mga trabahanteng dili pa bakunado ug sa mga buot magpa-booster dose. Samtang ipahibaw usab sa Doli 7 nga mamahimong maka-avail sa libreng RT-PCR test ang mga bagong na-hire nga mga trabahante. Depende man na sa management no kung they are requiring for that vaccine. But under sa issue once, no, if walay vaccine, they have to undergo an RT-PCR test. So ang Department of Labor mao'y mo shoulder no sa expenses sa RT-PCR test for the newly hired employees. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Cebu Governor Gwendolyn Garcia mideklarar og total all-out war batok sa illegal nga drogas. Ani ang report? Gideklarar sa gobernador ang gubat batok sa illegal nga droga sa tubangan sa mga mayor sa kalungsuran o mga component cities o sa kadakuan sa nasudnong ahensya sa kamhanan. Kinatol sa Joint Council meeting sa Provincial Development Council, Peace and Order Council, Anti-Drug Abuse Council o sa Disaster Risk Reduction and Management Council. Gipadayag ni Garcia kung dili padayon ang all-out war batok sa illegal drugs, wanay pulos nga magtuki pa sa kahapsay o kalinaw. Gitumbok niya ang illegal nga drugas nga mao'y gamot sa nitabong mga krimen nga ngayang tinud-on hangtod masumpo. I hope that all mayors will join me here, all agencies of government, in this declaration from the province of Cebu. Total all-out war against drugs. Samtang gihangop o gisuportahan sa kapulisan sa lalawigan sa Subo ang deklarasyon sa gobernador. Nanawagan usab ang Cebu Police Provincial Office sa panagtambayayong sa tanang ahensya sa gamhanan alang sa kalampusan sa all-out war batok sa illegal drugs. He is very happy with the pronouncement of our good governor, Governor Gwendolyn Garcia, in her all-out war against illegal drugs. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Subay sa nabantayang mga linabay nga mga syringe sa usa ka bakanting luna sa barangay Gunob, Lapu-Lapu City niadtong Martes, Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan mimando sa kadagkuan sa Lapu-Lapu City Health Office sa pagsubay kung si kinsa o unsa nga laboratory o clinic ang responsable niini. Kini ilabi na nga dili kini ang unang higayon nga may mga medical waste nga nabantayang wa tarunga og hipos. Mayo 2020 may mga syringe ug test tubes usab ang nabantayan sa mga residente sa duha ka mga subdivision sa Purok Tanner, Timbolok, Barangay Babag. May mga syringe ug test tubes usab nga nabantayang gilabay sa usa ka bakanting luna sa sitio Kamansi, Barangay Paho. Gawas nga makadaot kini sa kalikupan, dakong risgo usab kini sa panglawas sa mga molupyo sa dapit. Ubos sa lagda, ang mga healthcare facilities gimanduan man sa insaktong paagi sa paghipos ug paglabay sa mga medical waste. Not only our city health officer, we also advised and instructed our Lapu-Lapu City Director, Colonel Banson, to conduct an investigation on this matter. 9 anyos nga bata lalaki ang gitabang sa masakop sa Talisay City. Emergency Response Team human malumos ganyan buntag sa Mananga River habig sa Barangay Dumlog. Adunay live report sa Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, matod sa Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga maong lugar diin nalumos ang bata, gidiligid unta nga kaliguanan. Ilabi na nga nagpadayon pa ang pagriprap sa maong lugar. Nadawat sa mga kawani sa emergency response team ang alarma alas 10:44 ganihang buntag ug naalarmahan alas 10:46. Daling gidala kini sa Tambalanan. Mato di Alvin Santillana, Pangulo sa disaster team, nga naligo ang bata nga si Tristan Jade Andos. Kuyog ang mga higala niini. Ang sapa ang linaw man, apan usa sa gridahan nila nga posibleng nagabak-ambak ang bata sa sapa. Pagkagto sa ato ang team karon sa ambulance crew nato, gi-rapid extricate nila ilang gi-koan, ilahang gi-chest compression karon kay nag-00 nya nag-GCS3. So mato gitawagan nato ang Cebu South Medical Center nga para maandam po nila dito. Usa kini sa painumdum sa disaster team sa mga ginikanan nga bisan kun makita nga linaw ang kasapaan, di gihapon ang ayang mukumpiyansa. Ug nga gidid-an na usab sila sa pagligo sa maong sapa. Ilabi na ning panahon nga kalit-kalit ang pag-uwan ug posibleng mahitabo ang kalit nga pagbaha. Samtang lakip na sa gipahimangnuan ng mga mananagat sa di una paglawig, ilabi na nga kusog ang pagbawd ug di linaw ang kadagatan tungod sa hangin nga bagat. Ing pahimangno sa mga dinha gapuyo daplin sa sapa nga dili taw na tiaw-tiaw ng inyong gipuy-an dinha, peligro na siya dinha unya, especially na ana siya igong gilawmon, so di gina siya angay nga kaliguan. O automatic na may dinha sa bantay dagat ug atong Coast Guard mobantay na sila. So silang atong bantay dagat and the Coast Guard are working closely with the Coast Guard po dito sa Cebu Station nga maon na siya ang atoang muhatag og gale warning. No? Gahapon sa hapon lang ang mga floating cottages sa usa ka pribadong beach resort sa Barangay Poblasyon ang gipadpad o ganaan sa baybayon sa Barangay Kansuhong. Ang laing duha ka mga floating cottages gianod usab paingon sa kadagatan sa Barangay Tangke. Ang mga barangay opisyal sa coastal areas, ilabi na sa Barangay Poblasyon, ang nagdili na usab sa mga mangliguay og dagat. Pertigyon dako nya labi na nga kining gabi dagko man sad ang dako ang dagat taob kayo nya mo na nagpasidaan gyud sa mga tao naghimo na mga ko og sa inis kita ka no swimming kay naa mo gyud maligo nga di taga ato ba di taga syudad mo ari dire nagtuo tingil lang makaya ng bawd. Kini mga signages ang gipamutang sa baybayon. Lan aduna sa mga barangay tanod nga nagbantay sa kabaybayunan diha sa poblasyon aron pagbuyag sa mga magbagayog ulo nga maligo gyud ug motabok sa kadagatan bisan ning bati nga panahon. Samtang lan sa labing ulahi nga kalambuan gitug-an ni gibutyag ni Santillana nga namatay gyud ang maong 9 anyos nga batang lalaki nga nalumos diha sa kasapaan sa Barangay Dumlog. Nasuta nga alas 9:45 pa kani ganihang buntag nga nalumos ug nawala ug napalgan alas 10:30 na sa buntag ug diha pa usab sila ni report ngadto sa Talisay City Disaster. Lan. Daghang salamat, Femari Dumabok. Mga motorista sa Chateau Negros Oriental na stranded human
matumba ang dakong punuan sa kahoy sa highway. Apil sa na-stranded ang mga estudyante ug mga trabahante. Wa makaagi ang mga sakyanan gikan sa Bayawan City paingon sa Dalaget ug pabalik. Human matumba ang dakong kahoy sa karsada kaganihang kadlawon. Napagan sa pagkatumba ang usa ka balay ug naputol ang linya sa kuryente nga miresulta sa halapad nga brownout. Suma sa taga LDRRMO, natumba ang dakong kahoy sa akasya tungod sa kusog nga hangin ug uwan. Expecta na for this whole day since kaniha galing alas 8 no nagpagawas ang ato ang Pag-asa Mactan og yellow warning rainfall advisories no. So for the whole day expect cloudy skies with scattered rain showers. Nahawanan na ang daan ug pwede nang maagian kaganihang buntag. Gibantayan usab sa mga otoridad ang level sa tubig sa kasapaan nunot sang issue nga orange warning sa Pag-asa. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapulisan sa Region 7 may abag na sa gamhanan sa Dakbayan Sugbo sa paglimpyo sa nabarang nga mga kanal nga sagad moawas panahon sa kusog nga pagpuntak sa uwan. Si Chelo Valiana sa report. Gilusad sa Police Regional Office kon PRO7 ang Project Hawas nga nagpasabot nga hipuson, alsahon, wag tangon ang sagbot. Gitumong kini aron paglimpyo sa agianan sa tubig diin naalihan na sa mga basura lakip na ang kanal sa Barangay Dayas sa Dakbayan sa Sugbo. Nahipo sa kapulisan ang nagkadaiyang matang sa mga basura nga nakabara sa kanal. Ang problema sa basura ang gitumbok nga usas sa nakaingon sa nasinating pagbaha sa Dakbayan. Sa pikas bahin, isip tubag sa pagproteher sa kalikupan o pagpreserbar sa kinaiyahan. Kapin 1,600 ka seedlings gitanom sa Barangay Kalidngan sa Carcar City. Naghiusa ang kapin 300 kakawani sa nasudong ahensya sa kagamanan nga gipanguluhan sa DILG, DNR, DA ug Carcar City LGU. Matag kawani gitahasan pagtanom og napu ka seedlings sa Nara, Molave ug Mountain Aguho. Ang tree planting giabagan usab sa mga personnel sa BFP, BJMP, Kapulisan ug Philippine Coast Guard. Mato di DILG 7 Director Leocadio Trovela nga sinugdanan palang kini sa daghan pa nga mga lakang sa pakigbatok sa climate change ug pagpalig-on sa agricultural production sa tibuok rehiyon. Oban ni Rod Prado ug Lance Gabutin, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Lalaki kritikal human luba sa iyang kainom sa Bai City, Negros Oriental. Talandugon karon ang kahimtang sa 50 anyos nga si Jose Cabanag, taga Sitio Mambais, Barangay Panalaan. Base sa investigasyon sa kapulisan, kainom sa biktima ang suspitsado nga si Junicio Dayap. Atol sa ilang pag-inom, nagkalalis ang duha. Mibunot matod pa si Dayap sa iyang kutsilyo ug midunggab sa biktima sa makadaghang higayon. Nahiagom si Cabanag ug daghang mga sama dinunggaban samtang daling misibat ang sospek nga padayon pa karong gipangita sa kapulisan. Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory giilang Best City Jail of the Year Luco Prion 7 kini atol sa ika-31 nga anibersaryo sa Bureau of Jail Management and Penology Region 7. Usa sa mga dakong kalampusan sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory ang katukuran sa ilang e-hearing facility nga soundproof ug air-conditioned pa. Hayan dili matugaw ang mga PDL kung persons deprived of liberty nga mutambong sa ilang online hearing. Labing unang e-hearing facility kini Luco Prion 7. Kini na ang ikaduhang tuig nga napiling Best City Jail of the Year ang Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory ubos sa pagduma ni Jail Superintendent Jessie Kalumpang. Kinsa napili usab nga Best City Jail Warden sa tuig 2020 ug 2021. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Pondo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 2022 hapit na mahurot. Kini ang gitugan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Dugang sa opisyal, dili na matod pa paigo ang pondo sa mga proyekto sa ahensya. Ito po walang bulaan. Ang pera na lang po ng DSWD para sa medical, burial, transportation, less than 1 billion na lang. Kamu, kinahanglan ninyo 1 billion. Kung lahat po na sa inyo, wala kami kwarta. Ipinsahan niya ang budget sa ahensya dito sa Kongreso. Ang budget sa DSWD nga gikan sa 202 billion sa tuig 2022, gipaubsan nga to sa 182 billion sa tuig 2023. Mato ni Tulfo nang hinaot ang DSWD Secretary nga madugangan pa ang pondo sa sunod tuig tungod kay kulang pa kini. Sa buhulang, dulaan sa 750 million pesos ang gikinahanglan sa mga nabiktima sa Bagyong Odette. Sa 295,593 kapamilyang apektado, sa Bagyo 135,474 pa lang ang natagaan taga 5,000 pesos nga cash assistance. Usa ka 19 anyos nga mamulkitay ang naangol human siya masaghiri og sakyanan. Sa pakisusi sa Talisay City Traffic Police, gila ang biktima nga si Emilito Albiso, tigbulkit sa daan nga haduol lang sa gutter. Sa dihang natapsingan kini sa paliko nga sakyanan. Tungod niini subling giimbentaryo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority ang mga vulcanizing shop ug car wash nga anaa sa dapin sa daan. Kay gawa sa kakuyaw sa disgrasya, mauna usab kini ang hinungdan sa paghuot sa trapiko. Nasuta nga sagad kanila walay mga business permit. Sa wala pa ang pandemic, adunay 26 ka mga vulcanizing shop ug car wash ang nasuta nga anaa daplin sa daan ug wa pay mga permit. Hinungdan nga sunod semana tagbuon sa City Toda ang mga tag-iya niini. Naghimo nami og mga inventory sa mga vulcanizing shop ug sa mga car wash nga naadaplin sa daan. So, nahitabo ang pandemic, medyo nilaylo mi sa among operation sa clearing. Hangtod nga nahitabo si Odette. Muna nga katong nahitabo, dawato na nako nga moratog mauti nakapapukaw namo. Sa nagpadayong aksyon sa NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament, karong hapon nagtigi sa Game 1 sa hardcourt ang Arellano University Chiefs ug ang University of Perpetual Help System Delta Altas. Nahimong init ang duwa ug intense ang kompetisyon tali sa duha ka kupunan nga parehong mipakita sa ilang abilidad. Ang usa sa pambato sa Altas nga si Kim Aurin mipauwan og sunod-sunod nga scores nga miabot og 27 puntos 19 niini sa third quarter. Apan wa rasab kini mo paigo sa lig-on og nga duwa nga gipakita sa mga Chiefs. Gipangunayan ang Arellano ni Axel Duromal nga nakahipos tanan og 19 puntos. Inabaga ni Shane Medina ang duha nakaabag sa paghatod sa Chiefs sa kadaugan. 61-59 ang final score sa kulbahinam nga duwa. At ang mga kapuso ang dugang updates sa nagpadayong NCAA Games dinhi sa GMA Regional TV. Makita sa live ang duwa sa GTV o sa mga online platforms. Kini atong latest weather update, Friday, September 16, 2022. Ang bagyo na atong gimonitor sa gawas ng Philippine Area of Responsibility or typhoon na international name na Nanmadol na ana sa 1,530 kilometers silangan amihanan silangan ng extreme northern Luzon na ay maximum sustained winds na 140 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 170 kilometers per hour. Kini nag-erog sa direksyon sa kasadpan sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Base sa atong track and intensity forecast, wala tayong nakita na landfall scenario or dili kini maka-directly affect sa any part sa atong nasod. Ug expected nato makasulod kini sa atong PR karong adlaw ug naay domestic name na Josie. Samtang ubang bahin sa Visayas, makasinati na medyo mapanganoron nito na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat.
Pagdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Keep safe og happy weekend sa tanan. Daw walay magdukang estudyante sud sa classroom nining magtutudlo nunod sa iya mga pampalagsik nga icebreaker pinaagi sa pagsayaw sa pila ka mga TikTok hit dance moves. Atong ibida ang istorya niya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abelia. Hataw kun hataw kini magtutudlo nga nakigsayaw kauban niyang mga estudyante sud sa ilang classroom. Sa ilang pag-ikid-ikid sa mga sikat nga dance moves sa TikTok, daw ready to go na tibok adlaw ang mga tinun-an nga maminaw ni teacher. Ang bibong magtutudlo nga certified TikTokeris mao si Hazel Marie Espina, teacher sa Alejos Elementary School gikan sa Bato, Leyte. Si Teacher Hazel wala magdahom nga mag-viral ang iyang video. Nalipay ako ng 8K. Di ba, yan ka, sikat si Eza. Diba? Mauto na, pag mata ha, pagkabuntag, 30K na, pagkahapon, 200K, labaw na ron kay 1.1M naman. Sigon niya nga tuyo ra unta niya maka-exercise ang iyang mga estudyante o makapundat o lig-on nga relasyon. Ang gipa-feel nila ba nga ang classroom plus home pod, marag, makadaol na sila na, makakuan mo na yung gikuan sa mga bata nga. Makasulti ra sila na ho sa ilang kuan also po sa parents. Gawa sa pagtudlo, nagsideline usab siya isip usa ka event host. Tuod gayod nga dakong adjustment ang gibuhat sa atong mga magtutudlo aron lang himuong mas epektibo ang pagtungha sa mga tinun-an. Kanay teacher, buhaton ang tanan alang sa kayuhan sa iyang tinun-an. Kauban si Clans Gabutin, Marco Giabelia. Balitang Bisdak. Nasiko, pangusa ka sound system operator ug tag-iya og vape shop sa mga sakop sa Talisay City Police Station tungod sa giingong pagpamaligya sa gidling drogas. Nakuhaan ang duha og tunga sa milyon ka pesos nga balor sa gituoang shabu. Ang mga dinakpan, giila nga sila si Randy Alcober, 34 anyos nga taga Dulo Fatima ning Dakbayan sa Sugbo ug Dennis Buok. Matud sa kapulisan nga subject sa operasyon si Alcober nga maoy usa sa gitudlo nga tinubdan sa ilang iligal nga drogas niadtong mga naunang dinakpan. Di pa sakaan na og kasong paghupot ug pagpamaligya ug ginadili nga drogas ang duha. Policewoman patay sa aksidente sa Pamplona, Negros Oriental. Namatay si patrolwoman Jonafi Ripe. Gisuwayan paunta siya sa pagtabang sa Negros Polymedic Hospital. Samtang kritikal usab ang 18 anyos nga si John Florence Bisin, ang driver sa laing motor nga mibangga sa policewoman. Matud sa investigasyon sa pulis, nabanggaan si Ripe samtang palabang unta aron magpatubil sa usa ka gasoline station. Sa kakusog sa impact, parehas nga nalabay ang duha ka mga driver sa motor. Nalagpot usab ang usa ka bata nga angkas ni Bisin. Nasayran nga wala magsulog og helmet ang tulo. Ikatulong Talisay City Substation o Police Community Precinct nga nimutang sa Barangay Tangke ang gi-turnover na o gigamit na sa kapulisan kaganiyang buntag. Ang mga presinto nga magsilbing nga buhatan sa mga pulis sa amihanang bahin o sa coastal area sa Talisay City. Katuyuan ini nga di na mabalik pa nga mamahimong lugar sa mga adik o mamaligya ay og ginaling drugas ang Barangay Tangke. Gihatag usab ang duha ka motorsiklo aron magamit sa mga himuong roving. Kini nga tuwang PCP din sa Tangke ma'am covers ni sa mga barangays na doon ni ang Kansuhong, ang atuang San Isidro, then mo ni ang atuang presence din ni mo natong gingon sa atuang barangay Kapitan Dre ug sa council ug sa residente during ganina sa program nga ang atong presence sa kapulisan na dinhi sa Tangke naka-focus ta dinhi and atong giauhag ang support. Road clearing inspection ug evaluation gipahigayon sa taga DILG ug Mandawi City Enforcement Unit. Pagtino kung nakatuman ba sa paghawan sa mga karsada ug sidewalk ang dakbayan. Ang parte sa Barangay Luok ang gi-inspeksyon. Kundiin may ubang lugar gayud nga nakitaan og mga obstruction. Nanawagan ang mga opisyal nga mutuman lang ang katawhan, ilabi na nga ang programa alang man gihapon sa kaayuhan sa tanan.
Tinguha nga mapa-accredit sa PhilHealth ang Talisay City Community-Based Drug Rehab Program o sa Outpatient Rehab and Aftercare Program. Matod ni Dr. Ray Cesar Bautista, pangu sa drug rehab sa Kagamhanan, nga gilihok na nila ang mga rekisitos alang sa accreditation. Usa kini kapaagi aron ilhon ang rehab program sa dakbayan. Dugang ni Bautista nga sa kapin libo nga mga mitapos sa programa nga naggumon kaniadto sa paggamit sa gidiling drogas, 75% kanila hingpit na gayong nakabiya sa paggamit sa illegal nga drogas. Dula na usab sa 300 ka mga drug surrenderer sa sunod buwan ang motapos sa 6 ka buwan nga drug rehab program. To make sure that the program will be there to stay. Will be there to stay. Naanagyan na siya bisang mag-retire na mi. Nagyapon yun ang program. Murag institutionalization of the program. Human kusog-kusua sa kusog nga bagyong Kiko ang Batanes sa Setyembre sa miaging tuig, nakabarug na pagbalik ang dapit. Si Chelo Baliena sa report. Grabe ang kadaot nga nahatag sa bagyong Kiko sa infrastruktura ug mga pananom sa Batanes. Usa ka tuig na ang nilabay. Karon, kini na ang Batanes. Dayag na ang kababulukon sa kabukiran ug makabusog nga kaanindot sa mga talan-awon. Anaa ang Vayang Rolling Hills nga makita dayon sa pananaw sa Sabtang ug Itbayat Island. Makitan usab ang magarbuhong lighthouse kun bantayan sa hari nga sa dili palang dugay gihimong reception area sa bagong kasal. Hindi nakakasawa yung rito, ganda ng Batanes. Sa pagluag na sa COVID restrictions, hinahinay na usab nga gibuksan ang Batanes sa mga turista. Dili padaghan ang mga turista apan makatabang na kini aron inanay ng mabuhi ang turismo sa lalawigan. Open na po kami 100%. Marami na rin kaming tinanggal na mga guidelines. Ang iniwan na lang namin is yung pagkuha ng certificate of acceptance, no? Usa sa matabangan unya sa turismo ang mga nawad-an og trabaho. Gitanihagan usab og loan ang apektadong mga negosyante ug karon inanay na silang nakabawi sa pagkaalkanse. Yung mga workers naman na affected ng pandemya ay hinar namin sa provincial government yung iba, at yung iba na mayroon livelihood, nabigyan sila ng 10,000. Samtang giulagway sa Batanes Police nga malinawon ang lalawigan tungod kay nagpabiling ubos ang crime volume niini. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Palitang Bistak. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na nga na sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Og 100 days na lang sa di pa ang Pasko. Maayong hapon mga kapuso.